Wala kang kwenta, umalis ka na! Namilog ang mga mata ni Serafina. Nakatayo siya sa pintuan ng bahay na pinagsaluhan nila ni Marco sa loob ng 5 taon. Ang bahay na pinaghirapan niyang ayusin habang nagbubuntis. Ang bahay na inakala niyang kanlungan nila ng anak. Ngunit naroon si Marco, nakatayo sa harap niya na may hawak na bag ng mga damit niya. At sa likuran niya, nakikita niya ito sa bintana. Nakaupo si Elena sa sofa nila. Nakakrus ang mga binti. Parang siya ang may-ari ng lahat. Marco, anong sinasabi mo? Pumipintig ang dibdib ni Serafina. Kakapanganak ko lang ng anak mo. Saan ako pupunta sa ganitong oras? Umuulan sa labas. Hindi ko na kaya, Sera. Hindi tumingin sa kanya si Marco. Matagal ko nang gustong sabihin pero wala na talaga. Si Elena at ako. Elena? Napalingon si Serafina sa bintana. Nakangiti si Elena sa kanya, malamig. Parang nananalo sa laban na hindi niya alam na nilalaro niya. Ang kaibigan kong si Elena? Yung sinasabi mong parang kapatid mo? Mahal ko siya, Sera. Pasensya na. Binitawan ni Marco ang bag sa sahig. Bumagsak ito na may basang tunog. Nabasa na pala ng ulan ang mga damit niya. Umalis ka na habang maaga pa. Ayoko ng gulo. Gulo? Tumawa si Serafina ng walang saya. Marco, 5 taon tayong magkasama. Pinagsamahan natin ang lahat. Ang hirap, ang gutom, ang pangarap. At ngayon, dahil lang... Wala kang kwenta. Narinig mo ba ako? Seryoso na ang mukha ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita ni Serafina ang lamig sa mga mata ng lalaking minahal niya. Wala kang naitulong sa akin. Wala kang maipagmamalaki. Si Elena, siya ang nandito para sa akin. Siya ang nakakaintindi sa akin. Ikaw? Puro ka reklamo, puro ka... Reklamo? Nauubo si Serafina. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisingi. Hinaluan ng ulan na pumapasok sa bukas na pinto. Sino ang nag-alaga sa'yo nung magkasakit ka? Sino ang nagtrabaho habang nag-aaral ka? Sino ang... Tama na! Sigaw ni Marco. Umalis ka na. Dalhin mo na yung bata mo. Ang bata ko? Naramdaman ni Serafina ang pag-init ng kanyang muka. Si Angel. Anak mo rin siya, Marco. Tumingin ka sa kanya. Ngunit hindi tumingin si Marco. Bumalik siya sa loob, isinara ang pinto, at iniwan si Serafina sa hagdan. Ulan, dilim, at isang sanggol na umiiyak sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Serafina ang pagyelo ng kanyang katawan. Nakatayo siya doon, hawak ang bag na puno ng mga lumang damit, at sa kanyang mga bisig, ang maliit na si Angel, 7 linggo pa lamang, umiiyak ng malakas. Ang tunog ng ulan ay pumapalibot sa kanya. Malamig, walang awa. Shh, anak, huwag kang umiyak. Bulong niya, nanginginig ang boses. Nandito si Mami, nandito lang si Mami. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi na siya ligtas. Ang mundo niya, ang mundo na pinaghirapan niyang itayo, ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking minahal niya, ang bahay na inalagaan niya, ang pangarap na pinagsaluhan nila, lahat wala na. Tumingin siya sa paligid. Madilim ang kalye. Ang mga ilaw ng mga bahay sa kabila ay kumikislap, mainit, ngunit malayo. Wala siyang kamag-anak na malapit. Wala siyang pera sa bulsa. Tanging ang maliit na pera na naitabi niya para sa gatas ni Angel. Wala siyang masisilungan. Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Ngunit walang sumagot. Tanging ang iyak ni Angel at ang lakas ng ulan. Nagsimula siyang maglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit hindi siya maaring tumayo doon. Hindi sa harap ng bahay na hindi na kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat patak ng ulan ay parang karayom sa kanyang balat. Niyakap niya si Angel ng mahigpit. Sinusubukang protektahan ang sanggol mula sa lamig. Okay lang tayo, anak. Paulit-ulit niyang bulong.
Ngunit hindi niya alam kung para kanino. Para kay Angel o para sa sarili niya. Dumaan siya sa isang tindahan. Nakita niya ang sarili sa salamin. Basa, gusgusin, hawak ang isang sanggol. Serafina, bulong niya. Ano nangyari sa'yo? Naalala niya ang mga araw na magkasama sila ni Marco. Ang mga araw na akala niya'y puno ng pagmamahal. Naalala niya ang mga gabi na nagtrabaho siya sa karinderya, nagtitipid para sa kanilang pangarap. Naalala niya ang araw na sinabi ni Marco na mahal niya siya, na sila'y magkakasama habang buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Si Elena, bulong niya, naramdaman ang pait sa kanyang dila. Kaibigan ko siya. Pinakilala ko siya kay Marco. Sila pala. Napahinto siya. Naramdaman niya ang pag-iyak ni Angel. Mas malakas, mas desperado. Binuksan niya ang kanyang bag, hinanap ang gatas. Ngunit wala. Nakalimutan niyang dalhin ang bote. Ang puso niya ay lumubog. Sandali lang anak, sabi niya, nanginginig. Hintayin mo lang si Mami. Hahanap tayo ng... Ngunit saan? Saan siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang kilala, wala siyang masisilungan. Ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata, hinaluan ng ulan. Bakit, Panginoon? Bulong niya sa langit. Bakit nangyari ito sa akin? Anong ginawa kong mali? Ngunit walang sumagot. Patuloy siyang naglakad. Ang mga kalye ay desyerto, ang mga ilaw ay kumikislap, ngunit walang tumitingin sa kanya. Ang mundo ay tila nakatalikod sa kanya. At siya ay nag-iisa. Pagkatapos ng isang oras, nakita niya ito, isang maliit na kubo, luma at sira-sira, sa gilid ng kalsada. Ang bubong ay butas-butas, ang mga dingding ay gawa sa yero at kahoy, at ang pinto ay halos nakabitin na. Ngunit ito ay masisilungan. Kahit papaano, ito ay masisilungan. Dahan-dahan siyang lumapit. Binuksan niya ang pinto at ang langit-ningit ito ay pumuno sa katahimikan. Sa loob, walang laman. Taning alikabok, mga dahon at ang amoy ng luma at basa. Ngunit para kay Serafina, ito ay paraiso. Umupo siya sa sahig, niyakap si Angel at sinubukang pakalmahin ang sanggol. Shh, anak, okay na tayo. Nandito na tayo. Ligtas na tayo. Ngunit hindi siya ligtas. Alam niya yon. Ang kubo na ito ay pansamantala lamang. Bukas, kailangan niyang humanap ng paraan. Bukas, kailangan niyang harapin ang mundo ng mag-isa. Ngunit ngayon, kailangan niyang huminga. Kailangan niyang mabuhay. Para kay Angel. Tumingin siya sa sanggol sa kanyang mga bisig. Ang mga mata ni Angel ay nakapikit. Ang maliit na bibig ay humihigop ng hangin. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lamig, sa kabila ng gutom, sa kabila ng takot, ang anak niya ay buhay. At habang buhay si Angel, may dahilan si Serafina upang lumaban. Marco, bulong niya sa dilim. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Gagawin ko ang lahat, para sa anak ko. At balang araw, makikita mo kung gaano ako kawalang kwenta. Ngunit kahit na sinabi ngayon, alam niyang hindi pa siya handa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang puso ay wasak, at ang kanyang hinaharap ay walang katiyakan. Ngunit sa kubo na yon, sa gitna ng bagyo, nagsimula siyang mag-isip. Hindi tungkol kay Marco, hindi tungkol kay Elena, kundi tungkol sa kanyang anak. Anong gagawin ko, Angel? Bulong niya. Paano tayo mabubuhay? Ngunit pagkatapos, naalala niya ang isang bagay, ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagluto ng mga pagkain na minahal ni Marco. Ang mga kamay na nagmasahe sa kanya noong pagod siya. Ang mga kamay na humawak kay Angel noong una siyang ipanganak.
ang kanyang mga kamay. Sila ang tanging kayamanan niya. Marunong akong magluto, bulong niya. Ang mga salita ay parang liwanag sa dilim. Marunong akong magluto. Tumingin siya sa kubo, sa mga butas ng bubong, sa mga dingding na sira. Hindi ito ang bahay na inakala niyang magiging tahanan niya. Ngunit ito ay simula. Bukas, sabi niya, nakatitig kay Angel. Magsisimula tayo. Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo ligtas, ngunit meron tayong isa't isa. At meron akong talento. Hindi ko alam kung paano, ngunit gagamitin ko ito. Para sa iyo, anak. Para sa atin. Niyakap niya si Angel ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, mula nang siya ay palayasin, naramdaman niya ang isang bagay. Hindi kaligayahan. Hindi kapayapaan. Ngunit isang maliit, matigas na apoy sa kanyang dibdib. Determinasyon. Marco? Elena? Bulong niya sa dilim. Ang mga pangalan ay parang pangako. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ako tapos. At doon, sa abandonadong kubo, sa gitna ng bagyo, nagsimula ang pagbangon ni Serafina. Umaga na nang magising si Serafina. Ngunit hindi niya alam kung anong oras. Hindi na siya sigurado kung gaano katagal siyang nahimlay sa sahig na kahoy ng abandonadong kubo. Ang tunog ng ulan ay humina na. Naging mahinang patak na lamang sa bubong na may mga butas. Ang katawan niya ay masakit. Ang tiyan niya ay nagugutom. Ngunit ang unang bagay na kanyang ginawa ay tingnan si Angel na natutulog ng mapayapa sa kanyang tabi. Magandang umaga, anak, bulong niya. Ang mga daliri ay marahang humaplos sa pisngi ng sanggol. Nakaligtas tayo sa gabi. Ang apoy ng determinasyon na kanyang nadama kagabi ay naroroon pa rin. Ngunit ito ay sinasabayan na ng katotohanan ng kanyang sitwasyon. Wala siyang pera, wala siyang pagkain, wala siyang anumang bagay maliban sa damit na kanyang suot at ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ngunit hindi niya kayang manatili rito habang si Angel ay nagugutom. Lumabas siya ng kubo. Ang araw ay sumisikat na sa gitna ng mga ulap. Ang palengke ng bayan ay ilang hakbang lamang mula roon at nakita niya ang mga tao na naghahanda ng kanilang mga paninda. Ang amoy ng tinapay at kape ay lumutang sa hangin at ang kanyang tiyan ay kumulo. Pasensya na, sabi niya sa isang tindera ng gulay. Ang boses ay nanginginig. Maari ko bang hiramin ng ilang mga gulay? Babayaran ko kayo, pangako, sa sandaling. Walang utang dito, putol ng tindera. Ang mga mata ay malamig. Kung walang pambili, wag nang dumaan. Ang kahihiyan ay tumama kay Serafina na parang sampal. Umurong siya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi siya maaring umiyak. Hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag para kay Angel. Serafina? Lumingon siya at nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo sa pintuan ng isang maliit na tindahan ng sari-sari. Ang babae ay nasa mga ika-60 taon na. May kulay abo na buhok na nakatali sa isang bun at mga mata na tila nakakita na ng maraming pagsubok sa buhay. Lola Rosa? Bulong ni Serafina, hindi makapaniwala. Si Lola Rosa ay isa sa mga kapitbahay nila ni Marco, isang mabait na matandang babae na palaging may dalang pagkain para sa mga nangangailangan. Halika rito, anak, sabi ni Lola Rosa. Ang boses ay malambot ngunit matatag. Nakita-kita kagabi na naglalakad sa ulan kasama ang sanggol. Hindi kita sinundan, ngunit hindi rin ako makatulog sa pag-aalala. Naramdaman ni Serafina ang pag-iyak na bumabara sa kanyang lalamunan. Lola Rosa, hindi ko alam kung saan ako tutungo. Wala na akong... Shh! Mahinang sabi ni Lola Rosa. Hinawakan ang kamay ni Serafina. Huwag mong sabihin yan. Alam ko kung ano ang nangyari. Narinig ko ang mga sigaw kagabi, ang mga salita ni Marco.
Ang lalaking yon ay walang hiya. Ang mga luha na pinigilan ni Serafina ay nagsimulang bumagsak. Hindi dahil sa kalungkutan, ngunit dahil sa kaluwagan. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay palayasin, may isang taong nakakita sa kanya, nakakilala sa kanya, at hindi siya tinalikuran. "Halika, halika!" sabi ni Lola Rosa. Hinila siya papasok sa tindahan. "Kumain ka muna. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang iyong plano." Ang maliit na tindahan ni Lola Rosa ay puno ng mga istante ng dilatang pagkain, sabon, at iba pang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sa likod ay may maliit na kusina kung saan nagluluto si Lola Rosa ng mainit na lugaw. Inilapat niya ito sa harap ni Serafina, kasama ang isang baso ng mainit na gatas para kay Angel. "Kumain ka, anak," sabi ni Lola Rosa. "Pagkatapos, sasabihin mo sa akin ang lahat." Kumain si Serafina ng gutom. Ang mainit na lugaw ay nagbibigay buhay sa kanyang katawan. Habang kumakain, ikinuwento niya ang lahat. Kung paano siya pinalayas ni Marco sa gitna ng bagyo, ang relasyon nito kay Elena, ang kanyang pangako na mabubuhay para kay Angel. "Marco ay palaging isang hangal," sabi ni Lola Rosa, umiling-iling. "Hindi niya alam kung ano ang kanyang nawala. Ngunit hindi yan ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ikaw at ang iyong anak. Ano ang iyong plano?" "Gusto kong magluto," sabi ni Serafina. Ang kanyang boses ay matatag. "Iyan ang tanging alam kong gawin. Kung maaari kong magbenta ng pagkain sa palengke, kahit na maliit lamang, maaari akong mag-ipon ng pera para kay Angel." Tumango si Lola Rosa. Ang mga mata ay nag-iisip. "Mayroon akong ekstrang kwarto sa likod ng tindahan. Maaari kang manatili doon habang nag-iisip ka ng iyong mga hakbang. Hindi ito malaki, ngunit ito ay tuyo at ligtas." "Lola Rosa, hindi ko kayang bayaran." "Sino ang nagsabing kailangan mo magbayad?" putol ni Lola Rosa. Ang boses ay may halong paggagalit. "Hindi kita tinutulungan para sa pera. Tinutulungan kita dahil iyan ang tama. At dahil nakikita ko sa iyong mga mata na hindi ka susuko." Sa unang pagkakataon sa mga araw, ngumiti si Serafina. Hindi isang malaking ngiti, ngunit isang maliit, maingat na ngiti. Isang pag-asa na nagsisimula ng sumibol. "Maraming salamat, Lola Rosa," sabi niya. Ang boses ay puno ng pasasalamat. "Hindi ko ito malilimutan." "Hindi mo kailangang kalimutan," sabi ni Lola Rosa. Hinawakan ang kamay ni Serafina. "Kailangan mo lamang tandaan na may mga tao pa ring mabait sa mundong ito. Huwag mong hayaang sirain ni Marco ang iyong pananampalataya sa mga tao." Ang mga unang araw ay mahirap. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, gumising si Serafina, inihahanda si Angel at pumupunta sa palengke. Wala siyang pera para sa mga mamahaling sangkap. Ngunit meron siyang mga kamay na marunong magluto at isip na puno ng mga recipe na natutunan niya mula sa kanyang lola. Nagsimula siya sa maliit, mga kakanin na ginawa mula sa murang mga sangkap. Ang kanyang puto, kutsinta, at biko ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga tindera at mamimili. Ang mga tao ay huminto, naamoy ang matamis na aroma at bumili. "Ang sarap nito," sabi ng isang babae. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. "Saan mo ito natutunang gawin?" "Mula sa aking lola," sagot ni Serafina. Ang puso ay umaawit sa tuwing may bumibili. Ipinamana niya sa akin ang mga recipe na ito. Ang maliit na kita mula sa pagbebenta ng kakanin ay hindi gaanong kalaki, ngunit ito ay sapat na upang makabili ng gatas para kay Angel at mga sangkap para sa susunod na araw. Tuwing gabi, pagkatapos patulugin si Angel, uupo si Serafina sa kusina ni Lola Rosa. Nagbibilang ang kanyang kita, nagpaplano ng kanyang mga hakbang. "Magaling ka, anak," sabi ni Lola Rosa. Pinapanood si Serafina na nagbibilang ng mga barya. "Sa loob ng ilang linggo, makakapag-ipon ka na ng sapat
para sa isang mas malaking negosyo. Hindi pa sapat, bulong ni Serafina. Ang mga mata ay nakatutok sa mga barya. Kailangan kong mag-ipon ng higit pa, para kay Angel. Para sa kanyang kinabukasan. Isang hapon, habang si Serafina ay nag-aayos ng kanyang paninda, isang lalaki ang lumapit sa kanyang tindahan. Siya ay nasa kanyang kalagitnaan ng 50, nakasuot ng mamahaling damit at may dalang tungkod na may gintong hawakan. Ang kanyang presensya ay nagpahinto sa mga tao at si Serafina ay nakaramdam ng kaba. Magandang hapon, sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at kalmado. Narinig ko na may nagbebenta ng masarap na kakanin dito. Ako si Don Rafael. Nanlaki ang mata ni Serafina. Si Don Rafael, ang may-ari ng malaking restaurant chain sa bayan. Ang kanyang pangalan ay kilala sa buong lugar, isang simbolo ng tagumpay at kayamanan. Ako si Serafina po, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ito ang aking mga kakanin. Gusto niyo po bang tikman? Tumango si Don Rafael at kinuha ni Serafina ang isang piraso ng puto. Inilapag ito sa isang maliit na papel. Dinala ni Don Rafael ito sa kanyang bibig. Ngumunguya ng dahan-dahan, ang mga mata ay pumikit. Interesting, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Ang texture ay perpekto. Ang tamis ay balanse. Saan mo ito natutunang gawin? Mula sa aking lola po, sagot ni Serafina. Ang puso ay mabilis na tumibok. Siya ay nagluluto para sa mga handaan sa aming bayan noong siya ay nabubuhay pa. Tumango si Don Rafael. Ang mga mata ay may pag-apruba. Mayroon kang talento, Serafina. Hindi lamang sa pagluluto, ngunit sa pag-unawa sa lasa. Bihira yan. Maraming salamat po, sabi ni Serafina. Hindi alam kung paano tutugon. Ito po ang tanging paraan upang mabuhay ako para sa aking anak. Tumingin si Don Rafael kay Angel na natutulog sa duyan sa tabi ni Serafina at ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Naiintindihan ko. Ako rin dating walang-wala. Ngunit meron akong isang tao na tumulong sa akin nung ako ay nangangailangan. Ngayon, gusto kong gawin ang parehong bagay. Po? Naguguluhang tanong ni Serafina. Gusto kong tulungan kang palawakin ang iyong negosyo, sabi ni Don Rafael. Ang boses ay seryoso. Hindi kita bibigyan ng pera. Hindi yan ang paraan ko. Ngunit bibigyan kita ng pagkakataon. Mayroon akong isang maliit na espasyo sa aking restaurant, isang sulok na hindi ginagamit. Maari mong gamitin ito upang magbenta ng iyong mga kakanin. Kung kikita ka, kikita rin ako. Kung hindi, wala kang utang sa akin. Ang mga mata ni Serafina ay napuno ng luha. Don Rafael, hindi ko alam kung paano sasabihin. Huwag mong sabihin. Putol ni Don Rafael numite. Ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin. Nang gabing yon, habang si Angel ay natutulog sa kanyang tabi, umupo si Serafina sa maliit na kwarto sa likod ng tindahan ni Lola Rosa. Hawak niya ang isang lumang notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga recipe at plano. Sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay tila hindi na isang madilim na bangin, ngunit isang landas na may mga ilaw. Lola Rosa, sabi niya nang pumasok ang matandang babae sa kwarto. Kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol kay Don Rafael. Nakinig si Lola Rosa. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Yan ay isang pagpapala, anak. Ngunit tandaan, ang mga pagpapala ay hindi dumarating ng walang pagsubok. Kailangan mong maging handa. Alam ko, sabi ni Serafina. Ang boses ay matatag. Ngunit handa ako. Para kay Angel, handa akong harapin ang anuman. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang maliit na muka ay payapa sa pagtulog. Ang mga alaala ng nakaraan, ang pagtataksil ni Marco, ang sakit ng pagiging palayasin, ay naroroon pa rin. Ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa kanya. Sa halip,
Ito ay naging gasolina para sa kanyang pagbangon. Bukas, bulong niya. Ang mga daliri ay humahaplos sa pisngi ni Angel. Bukas, magsisimula tayo ng bagong kabanata. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa atin. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay palayasin, naramdaman ni Serafina ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan. Umaga ng Lunes, at ang simoy ng hangin sa bayan ng San Isidro ay may dalang amoy ng bagong simula. Nakatayo si Serafina sa harap ng maliit na espasyo na ibinigay ni Don Rafael. Isang dating bodega na may 2 mesang kahoy, 4 na upuan, at isang lumang kalan na halos kasing edad niya. Hindi ito ang restaurant na kanyang pinangarap. Ngunit habang nakatingin siya sa karatulang Serafina's Kitchen na ipininta niya mismo noong nakaraang gabi, may kakaibang init na kumalat sa kanyang dibdib. Nervous? Tanong ni Don Rafael na lumapit mula sa likuran na may dalang kahon ng mga sangkap. Medyo, amin ni Serafina. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos niya ang mga kutsara at tinidor sa mesa. Pero mas excited ako kaysa takot, ngumiti ang matandang negosyante. Ganyan dapat ang pakiramdam. Ang takot ay senyales na may ginagawa kang mahalaga. Ang unang araw ay tahimik. 3 customer lamang ang dumating. 2 sa kanila ay mga kapitbahay na naaawa sa kanya. At isa ay isang tricycle driver na nagkataong dumaan at naakit sa amoy ng kanyang sinigang. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Serafina. Tuwing gabi, pagkatapos patulugin si Angel, nag-practice siya ng mga bagong recipe. Pinipino ang kanyang adobo, ginagawang perpekto ang kanyang lechon kawale, at nag-eeksperimento sa mga pampagana na hindi pa niya nasusubukan. Ngunit ang ikalawang linggo ay nagdala ng hamon. Naubos ang kanyang ipon, at ang kita mula sa kakanin sa palengke ay hindi sapat upang masustentuhan ang kanyang maliit na kainan. Isang gabi, habang binibilang niya ang mga barya sa kanyang lumang pitaka, naramdaman niya ang lamig ng takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Kailangan kong kumilos, bulong niya kay Angel, na payapang natutulog sa kanyang duyan. Hindi pwedeng sumuko. Hindi na tayo babalik sa wala. Kinaumagahan, maaga siyang pumunta sa palengke at nakipag-usap sa kanyang mga suki. Mga ate, may bago akong produkto. Try nyo, libre lang. Kung magustuhan nyo, bumili kayo sa kainan ko. Nagdala siya ng 10 kahon ng kanyang bagong lika, ensaymada na may malambot na keso at mantikilya, na minana niya sa lihim na recipe ng kanyang lola. Sa tanghali, ubos na ang lahat. Sa gabi, may 4 na bagong customer sa kanyang kainan. Ang sarap ng ensaymada mo, Serafina! Puri ni Aling Nena, isang guro sa elementarya. Para niyong binibili namin sa Manila dati. Napangiti si Serafina. Ang pagod sa kanyang mga buto ay biglang naglaho. Salamat po, Aling Nena. Ipapakilala ko pa sa inyo ang iba kong recipe. Ngunit hindi lahat ay maayos. Sa kabilang kanto ng bayan, may isang lumang kainan na pag-aari ng pamilya ng dating alkalde. Nang marinig ng may-ari, si Mang Berting, na may bagong kainan na sumisikat, hindi siya natuwa. Isang hapon, pumasok siya sa kainan ni Serafina na may masamang tingin. Babae, alam mo bang bawal ang magtayo ng negosyo dito nang walang permit? Sabi niya, ang boses ay malakas at nananakot. Nanlaki ang mata ni Serafina. May permit po ako. Si Don Rafael ang tumulong sa akin na kumuha. Don Rafael? Tumawa si Mang Berting ng mapait. Yung matandang yun, wala siyang pakialam sa mga maliliit na negosyante. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ka magtatagal dito. Bago pa man makasagot si Serafina, may pumasok na lalaki sa pinto. Mga 30 anyos, nakasuot ng maayos na barong Tagalog, may dalang leather briefcase. Excuse me, may problema ba dito? Mahinahon, ngunit matatag ang boses. Lumingon si Mang Berting na may pagkairita. Sino ka?
Abogado ako, Miguel Santos. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Serafina. Ako ang bagong abogado ng bayan. Naririnig ko ang mga usapin tungkol sa mga maliliit na negosyante. Gusto kong malaman kung may kailangan kang tulong. Namula si Mang Berting, hindi inaasahan ang pagdating ng isang abogado. Wala naman. Nagpapaalam lang ako. Mabilis siyang lumabas. Ang mga hakbang ay mabigat. Nahinga ng maluwag si Serafina. Salamat po, attorney. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi kayo dumating. Numiti si Miguel, ang mga mata ay taimtim. Narinig ko ang tungkol sa iyong kainan. Sabi nila, pinakamasarap ang ensaymada mo sa buong bayan. Gusto kong subukan. Mula sa araw na yon, naging suki si Miguel. Tuwing tanghali, pumupunta siya sa kainan, umuupo sa parehong sulok at umuorder ng kanyang paborito, beef pares na may mainit na kanin. Sa simula, formal ang kanilang usapan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging mas komportable sila. Bakit ka nag-abogado? Tanong ni Serafina isang hapon habang nililinis niya ang mesa. Tumigil si Miguel sa pagkain, nag-isip. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Noon mamatay siya, niloko ng isang malaking kumpanya ang aming pamilya. Kinuha ang aming lupa sa maling dokumento. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na ipaglalaban ko ang mga taong walang boses. Napahinto si Serafina. May sakit sa kwento ni Miguel na pamilyar sa kanya, ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan, ang bigat ng pagtataksil. Pasensya na, mahinang sabi niya. Wala iyon, numiti si Miguel. Ngayon, may magandang balita ako para sa iyo. May alam akong food fair sa susunod na buwan sa Cabisera. Maraming mamimili at restaurateur ang dadalo. Kung sasali ka, malaking exposure ito para sa iyong kainan. Nanlaki ang mata ni Serafina. Seryoso? Pero wala akong sapat na puhunan para sa ganun kalaking event. Magkano ang kailangan mo? Tumingin si Serafina sa kanyang mga kamay. Ang mga palad ay may kalyo mula sa pagluluto at paghuhugas ng pinggan. Siguro 5,000 para sa mga sangkap, transportasyon at upa ng booth. Pero wala akong ganyang halaga ngayon. Umupo si Miguel ng mas malapit. May kakilala akong sponsor, mga negosyante na gustong tumulong sa mga maliliit na negosyante. Pwede kitang i-refer. Pero bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Serafina. Ang boses ay puno ng pagtataka. Hindi mo pa ako kilala ng husto. Tiningnan siya ni Miguel ng diretso sa mata. Dahil nakikita ko sa iyo ang determinasyon. Hindi lahat ng tao ay may tapang na magsimula ulit mula sa wala. Iyan ang gusto kong suportahan. May kakaibang pakiramdam na kumalat sa dibdib ni Serafina. Hindi ito ang kilig na nararamdaman niya kay Marco noon. Ito ay mas malalim. Isang pakiramdam ng pagkakaintindihan, ng pagkilala sa kanyang halaga ng isang taong walang hinihinhing kapalit. Ngunit bago pa man siya makasagot, may tumawag sa kanyang pangalan mula sa pinto. Serafina! May malaking order para sa iyo! Bumaling siya at nakita si Aling Rosa na may dalang papel. Ang mukha ay puno ng kagalakan. Ang catering ng bayan para sa fiesta sa susunod na linggo. Sabi nila, ikaw ang napili nilang magluto para sa 200 tao. Napabuntong hininga si Serafina. Ang mga mata ay napuno ng luha. 200 tao? Bulong niya, hindi makapaniwala. Oo, at may advance payment pa sila. Inilapag ni Aling Rosa ang sobre sa mesa. 10,000 piso! Tumingin si Serafina kay Miguel nang ngumiti ng malawak. Mukhang hindi mo na kailangan ng sponsor ko, sabi niya. Pero nandito pa rin ako kung kailangan mo ng tulong. Napahagulhol si Serafina. Ang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang sobre. Hindi ito ang pag-iyak ng kalungkutan.
Ito ay ang pag-iyak ng tagumpay, ng pagkilala na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nasayang. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay palayasin, naramdaman niya na kaya niya, na hindi lamang siya nakakaligtas, kundi siya ay umuunlad. Nang gabing yon, pagkatapos patulugin si Angel, umupo si Serafina sa kanyang maliit na kusina at tiningnan ang kanyang mga resibo at tala. Ang 10,000 ay malaking halaga, ngunit alam niya na hindi ito sapat upang matugunan ang lahat ng gastos. Kailangan niyang magplano ng magpined, magtipid, at magtrabaho ng masipag. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Tumingin siya sa larawan ni Angel na nakatabi sa altar. Nakikita mo ba, anak? Ginagawa natin ito. Hindi para sa paghihigante. Hindi para patunayan sa kanila. Para sa atin. Isinara niya ang kanyang notebook, ang puso ay puno ng pag-asa. Bukas, magsisimula siyang mag-ensayo ng mga recipe para sa fiesta. Bukas, haharapin niya ang 200 tao na may niti at determinasyon. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Serafina na hindi lamang siya bumabangon. Siya ay lumilipad na. Umaga noon sa palengke nang unang mapansin ni Serafina na may pumipila na sa harap ng kanyang tindahan bago pa man siya magbukas. 3 tao, may dalang lalagyan, naghihintay sa labas ng nakaroll na bakal na rehas. Napatigil siya saglit, hawak ang susi at napangiti. "Magandang umaga po," bati ng isang matandang babae. "Nabalitaan ko po sa kapitbahay ko na kayo raw ang gumagawa ng ensaymada na parang ulap ang lambot. Umorder po ako ng 200 kahapon. Hindi po ba kaya nakalimot?" "Hindi po, nandito na po," sagot ni Serafina, mabilis na binuksan ang rehas. Sa loob ng ilang buwan, naging ritual na niya ang ganitong eksena. Ang pila sa umaga, ang tawag ng mga customer sa kanyang pangalan, ang amoy ng bagong lutong tinapay na umaalingaw sa buong palengke. Ang maliit na pwesto na dating paupahan ng mga lumang kagamitan ay naging isang maayos at malinis na tindahan. Nagpagawa siya ng bagong display case, bumili ng mas malaking oven, at kumuha ng 2 katulong, sina Ate Nena at Rosa, na parehong ina na nangangailangan din ng kabuhayan. Hindi niya nakalimutan ang pakiramdam ng pagiging walang-wala, kaya naman patas ang pasahod niya at mabait sa mga tauhan. "Serafina, may delivery na naman ng harina," tawag ni Mang Berting, ang dating nagbanta sa kanya. Nagbago na ang takbo ng kanilang relasyon. Mula sa pagiging kaaway, naging isa siya sa mga unang sumuporta sa kanyang negosyo. "Saan ko ilalagay?" "Sa likod po, Mang Berting. Salamat po," sagot niya, abalang nag-aayos ng mga ensaymada sa display. "Ang dami mong order ngayon, ha? Yung catering sa fiesta, tuloy pa rin ba?" "Tuloy na tuloy po. Bukas na po ang event." Tumango si Mang Berting, may paghanga sa mga mata. "Alam mo, Serafina, noong una akong pumunta dito, akala ko panandalian ka lang. Pero mukhang nagkamali ako. Ang sipag mo." "Kailangan ko pong maging sipag, Mang Berting. May anak akong pinag-aaral." Nang umalis ang matanda, napahinga si Serafina. Totoo ang sinabi niya, pero higit pa sa anak niya ang dahilan. Sa tuwing gumigising siya sa madaling araw, sa tuwing nagmamasa siya ng harina hanggang sa sumakit ang mga kamay, naalala niya ang gabing pinalayas sila ni Marco. Ang ulan, ang lamig, ang walang-wala silang dalawa ni Angel. Ang bawat butil ng asukal na ginagamit niya ay paalala na hindi na siya babalik sa ganong buhay. Kinagabihan, pagkatapos isara ang tindahan, kinuha ni Serafina ang kanyang notebook at kinuwenta ang kita. Napatigil siya nang makita ang numero. Halos doble na ang kinikita niya kada buwan, kumpara noong unang buwan. May natitira na siyang pera pagkatapos ng lahat ng gastos. Hindi kalakihan, pero sapat na para mag-ipon. "Lord, salamat po," bulong niya. Nakatingin sa kisame ng maliit niyang inuupahang kwarto.
Katabi niya si Angel, mahimbing na natutulog, ang maliit na kamay na kahawak sa laylayan ng damit niya. Sa loob ng 6 na buwan, naging regular na ang pangalan ni Serafina sa mga pagtitipon. Ang ensaymada niya ang laging hinahanap sa mga handaan. Ang kanyang adobo, na itinuro sa kanya ng kanyang lola, ay naging paborito ng mga nag-order ng catering. Hindi siya nagpabaya sa kalidad. Kahit gaano karami ang order, siya pa rin mismo ang nagmamasa, nagluluto, at tumitikim bago ilabas. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong mantel para sa fiesta, may pumasok na pamilyar na mukha. "Serafina!" Tumingala siya at nakita si Miguel, nakangiti. May dalang maliit na paper bag. Halos 3 buwan na rin, simula nang maging regular siyang customer at kaibigan. "Abogado Miguel," bati niya na pangiti. "Ano pong dalaw niyo?" "Tawagin mo na akong Miguel. Ilang beses ko nang sinabi yan." Inilapag niya ang paper bag sa counter. "May dala akong pasalubong para kay Angel. Nasa school siya, di ba?" "Opo, hapon pa ang uwi. Pero salamat po." "Tikman mo nga ito," sabi niya. Inilabas ang isang maliit na kahon. "Galing akong Baguio. May nakita akong parang ensaymada nila pero iba ang timpla. Naalala kita." Kinuha ni Serafina ang isang piraso at maingat na tinikman. Napakunot ang noo niya. Pinag-aralan ng lasa. Masarap, pero mas marami silang mantikilya at may konting asin sa dulo. "Ah, ganun ba? Napansin mo agad?" "Trabaho ko to, Miguel. Dapat kong malaman." Ngumiti siya. "Pero salamat. Masarap. Minsan nakakatulong ang pagtikim ng iba para mapabuti pa ang sarili." Tumango si Miguel. Tinitigan siya ng may paghanga. "Alam mo, Serafina, isa ka sa mga pinakamasipag na taong nakilala ko. Hindi lang sa pagluluto, sa lahat. Ang bilis mong natuto." "Kailangan kong matuto. Wala naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko." May mga taong handang tumulong, alam mo yon, di ba? May saglit na katahimikan. Napansin ni Serafina ang sinseridad sa mga mata ni Miguel. Hindi tulad ng iba na may hinihintay na kapalit, si Miguel ay tapat na kaibigan. Simula nang tulungan siya nito sa banta ni Mang Berting, naging madalas na ang pagkikita nila. Minsan para sa dokumento, minsan para lang bumili ng tinapay at makipagkwentuhan. "Oo, alam ko," sagot niya, mahina. "At nagpapasalamat ako. Sobra." Napangiti si Miguel. "Sige, aalis na ako. May meeting pa ako. Pero bukas, sa fiesta, andyan ako. Sinuportahan ko ang catering mo." "Talaga? Salamat!" "Siyempre, gusto kong makita kung paano mo haharapin ang 200 tao." Kumindat siya bago lumabas ng tindahan. Nang tuluyang makaalis si Miguel, napansin ni Serafina na mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi niya inaasahan na may makikilala siyang ganitong klaseng tao. Isang taong naniniwala sa kanya nang walang hinihinghing kapalit. Ngunit may bahid din ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Hindi pa siya handa. Hindi pa rin niya kayang magtiwala ng lubos. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Ang fiesta ay sa Barangay San Isidro, halos 30 minutong biyahe mula sa palengke. Inihanda niya ang lahat. 200 servings ng adobo, 40 dosenang ensaymada, at mga panset na in-order ng komite. 2 van ang kinailangan para mailipat ang lahat. "Serafina, nandito na ang van!" tawag ni Ate Nena. "Sandali lang po, i-check ko lang lahat." Mabilis niyang binilang ang mga lalagyan, tiningnan kung kumpleto ang mga kagamitan, at saka huminga ng malalim. "Okay na, tara na." Sa lugar ng fiesta, nakaset up na ang mga mesa. Ang pamilyar na amoy ng nilutong pagkain ay pumuno sa paligid. Habang inaayos niya ang kanyang station, may lumapit na isang lalaki, mukhang miyembro ng komite. "Ikaw ba si Serafina?" "Opo." "Ang galing mo naman. Ang dami mong dala. Sana kayanin mo.
200 talaga ang inaasahan namin. Baka nga umabot pa sa 250. Kayanin po, sagot niya, may kumpiyansa. Huwag po kayong mag-alala. At totoo nga, nang magsimula na ang kainan, sunod-sunod ang pagdating ng mga tao. Ang adobo niya ay naubos sa loob ng 2 oras. Ang ensaymada na imilagay niya sa magandang display ay kinuhanan pa ng litrato ng ilang bisita bago pa man mabuksan. May mga pumila pa sa kanyang station para magpasalamat at magtanong kung saan ang kanyang tindahan. Miss, may business card po kayo? Tanong ng isang babae, mukhang may kaya. Gusto ko kayong i-order para sa birthday ng anak ko. Wala po akong card pero ito po, isulat ko na lang. Kumuha siya ng papel at isinulat ang pangalan ng tindahan at ang lokasyon. Yung sa palengke? Yung may pila tuwing umaga? Humanga ang babae. Sikat na sikat kayo, miss. Sige, tatawag ako. Sa dulo ng araw, pagod na pagod si Serafina. Ngunit nang makita niya ang laman ng cashbox, napanghanga siya. Halos doble ang kinita niya kumpara sa isang buwan na trabaho sa palengke. At higit sa pera, nakatanggap siya ng 5 confirmed orders para sa mga susunod na linggo. Serafina! Narinig niya ang boses ni Miguel, papalapit na may dalang plato. Ang sarap ng adobo mo. Naubos ko nga Naubos mo? Ang dami-dami mong kinakain. Ano ba? Hindi naman ako nakakain ng maayos buong linggo? Deserve ko naman. Numiti siya at napaling na lang si Serafina. Pero seryoso, patuloy ni Miguel. Ang galing mo. Nakita ko kung paano ka humawak sa kusina. Parang natural lang. Hindi mo man lang pinagpawisan? Pinagpawisan ako. Marami nga, pero salamat. Napatingin siya sa paligid, sa mga taong puno ang tiyan at masaya. Hindi ko akalain na aabot ako dito, Miguel. Noong una, yung isang customer nga, hirap na hirap akong makuha. At ngayon, pila na sa labas ng tindahan mo? Tumango si Miguel, seryoso ang mukha. Ipinagmamalaki kita, Serafina. Hindi mo lang alam kung gaano. May init na kumalat sa dibdib ni Serafina. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero malaking bagay ang nandyan ka. Hindi lang sa negosyo, sa lahat. Tumanggo si Miguel at sa saglit na yon, may hindi sinasabing pangako sa pagitan nila. Hindi pa nila pinag-uusapan kung ano ang nararamdaman nila. Ngunit pareho nilang alam na may isang bagay na lumalago. Hindi lang pagkakaibigan, kundi isang bagay na mas malalim, mas maingat, at mas totoo. 2 linggo pagkatapos ng fiesta, nakaupo si Serafina sa kanyang maliit na kwarto, hawak ang isang sobre mula sa bangko. Tinitigan niya ang numero sa papel, ang kabuuang ipon niya mula nang magsimula ang negosyo. Sapat na ito para sa down payment ng isang maliit na bahay. Angel, tawag niya sa anak na naglalaro sa tabi. Halika rito, anak. Tumakbo si Angel. Yakap-yakap ang kanyang manika. Opo, mama. Alam mo ba kung anong gagawin natin? Niyakap niya ang anak. Ramdam ang init ng maliit na katawan. Bibili tayo ng sarili nating bahay. Hindi na tayo uupa. Namuo ang luha sa mga mata ni Angel at saka ngumiti ng malapad. Talaga, mama? Sarili nating bahay? May sarili akong kwarto? Oo, anak. May sarili kang kwarto. May sarili kang kama. May sarili kang lahat. Napahitbi si Angel, niyakap ng mahigpit ang ina. Mahal na mahal kita, mama. Proud na proud ako sa'yo. Hindi napigilan ni Serafina ang pag-iyak. Sa gabing iyon, hawak ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang kapayapaan. Hindi ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag may pera ka, kundi ang uri na dumarating kapag alam mong ginawa mo ang lahat para sa mga mahal mo. Nang gabing iyon, habang natutulog si Angel,
Kinuha ni Serafina ang kanyang notebook at nagsimulang magplano. Ang bahay, isang maliit na apartment malapit sa palengke para madaling pumasok sa trabaho. Ngunit may mas malaking plano rin siya. 2 buwan na ang nakalipas, may lumapit sa kanya na isang negosyante mula sa susunod na bayan. Gusto nitong i-franchise ang kanyang ensaymada. Tinanggihan niya ito noon dahil hindi pa siya handa. Ngunit ngayon, sa tulong ng pera mula sa fiesta at ang patuloy na paglago ng kanyang negosyo, nagsisimula na siyang mag-isip ng mas malaki. Baka kaya niyang magbukas ng pangalawang tindahan. Hindi sa palengke, kundi sa isang commercial space. Maaari siyang magtinda ng hindi lang ensaymada, kundi buong linya ng mga lutong bahay. Mula sa mga tinapay hanggang sa mga ulam na pwedeng i-take out. Isang franchise? Tanong ni Miguel nang magkita sila sa isang coffee shop para pag-usapan ang plano. Seryoso ka? Oo, baka hindi pa ngayon, pero sa susunod na taon. Gusto kong palawakin. Gusto kong maging kilala ang pangalan ko. Hindi lang sa palengke, kundi sa buong syudad. Tumingin si Miguel sa kanya ng matagal. Alam mo, noong una, nakikita kong may pinagdadaanan ka. Pero hindi ko inakala na ganito ka pala katatag. Hindi ka lang bumabangon, Serafina. Lumilipad ka. Hindi pa ako lumilipad. Naglalakad pa lang ako ng mabilis. Hindi, lumilipad ka na. Ngumiti siya. At gusto kong makita kung hanggang saan ka aabot. May init na bumalot sa kanya. Salamat sa paniniwala sa akin, Miguel. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi mo kailangang malaman. Andiyan ako. Hinawakan niya ang kamay ni Serafina, maingat, parang humihingi ng pahintulot. At hindi ako aalis. Kinabahan si Serafina, ngunit hindi niya inalis ang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaari siyang magtiwala muli. Hindi lahat ng tao ay tulad ni Marco. May mga taong tapat, may mga taong handang manatili. Isang linggo pagkatapos noon, habang inaayos niya ang mga dokumento para sa bahay, may pumasok na lalaki sa kanyang tindahan. Pamilyar ang mukha nito. Matangkad, may bigote, nakasuot ng mamahaling damit. Tinitigan niya ito at biglang nanlamig. Serafina? Tumigil ang lalaki, parang hindi makapaniwala. Ikaw nga. Ramon? Napalunok siya. Si Ramon, isa sa mga pinsan ni Marco. Anak ng tiyuhin ng dating asawa niya, ang may-ari ng isang malaking construction company sa syudad. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ramon, nakakunot ang no. Akala ko ba nasa probinsya ka? Hindi, dito ako. Itinago niya ang kaba sa boses. May sarili akong tindahan. Tumingin si Ramon sa paligid, ang mga mata ay dumako sa pangalan ng tindahan. Serafina's Kitchen. Ikaw ito? Ikaw ang sikat na Serafina na yon? Oo. Tumawa si Ramon, parang hindi makapaniwala. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo nagawa to, pero hinala ko lang. Ang galing. Umiling siya. Pero sandali, kailangan kong sabihin sa'yo. May kailangan kang malaman tungkol kay Marco. Naniga si Serafina. Ayoko nang marinig ang tungkol sa kanya. Kailangan mong marinig ito, Serafina. Hindi lang tungkol kay Marco, tungkol sa buong pamilya, sa negosyo ng tito ko. Lumapit si Ramon, ibinaba ang boses. May mga illegal silang ginagawa. Mga dokumento, mga transaksyon, hindi legal. At kung may makakuha ng ebidensya, babagsak silang lahat. Napahigpit ang hawak ni Serafina sa counter. Bakit mo sinasabi sa akin to? Kasi ikaw lang ang makakagawa ng tama. Tumingin si Ramon sa kanya ng diretso. Ikaw lang ang may dahilan para patunayan na hindi ka nila kayang sirain? Tumikhim si Serafina. Ang puso ay mabilis na tumibok. Hindi ako interesado sa kanila. May sarili na akong buhay.
Alam kong may sarili ka ng buhay. At masaya ako para sa'yo. Tumango si Ramon. Pero isipin mo, Serafina, kung may ebidensya ka, hindi mo lang mapoprotektahan ang sarili mo. Mapoprotektahan mo rin ang ibang mga biktima. Yung mga empleyadong inaabuso nila, yung mga negosyanteng niloloko nila. Hindi lang ikaw ang nawasak ng pamilyang yon. Nanatiling tahimik si Serafina. Ang mga salita ni Ramon ay tumatak sa kanyang isipan. Naisip niya ang gabing pinalayas siya. Ang lamig, ang takot, ang sakit. Naisip niya si Angel, na halos mawala sa kanya dahil sa kasakiman ng mga taong yon. May hawak akong mga dokumento, patuloy ni Ramon. Hindi ko pa kayang ilabas, pero kung handa ka, pwede kitang tulungan para sa hustisya. Tumingin si Serafina sa kanya ng matagal. Ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit. Ngunit may bagong emosyon rin. Determinasyon. Hindi na siya ang babaeng umiiyak noon gabing yon. Hindi na siya ang biktima. Kailangan kong mag-isip, sabi niya mahina. Kailangan kong ayusin ang aking sarili. Siyempre, walang nagmamadali. Kinuha ni Ramon ang isang business card mula sa kanyang bulsa at iniwan ito sa counter. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Nang makaalis si Ramon, napatulala si Serafina. Tinitigan niya ang business card, ang pangalan ng isang taong konektado sa kanyang nakaraan. Ang alaala ng pagtataksil ay bumalik. Ang mukha ni Marco, ang tawa ni Elena, ang sakit ng pagpapalayas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Hindi siya umiyak. Sa halip, nakaramdam siya ng isang bagay na mas matindi. Isang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Hindi para sa paghihiganti. Para sa hustisya. Para sa lahat ng mga biktima na tulad niya, na sinaktan ng mga taong walang konsensya. Kinuha niya ang business card at inilagay sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa larawan ni Angel na nakasabit sa pader at saka bumulong. Hindi pa tapos ang laban, anak. Pero hindi na ako natatakot. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang nasa kontrol. Ang umaga ay tila mas malamig kaysa kalaniwan. Nakatayo si Serafina sa harap ng salamin, hawak ang business card na ibinigay ni Ramon. Tinitigan niya ang sarili. Ang babaeng minsang pinalaya sa sariling bahay na ngayon ay may sariling tindahan, may sariling bahay, may anak na kayang buhayin ng mag-isa. Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang hindi sapat ang tapang para sa susunod na hakbang. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng ebidensya. At higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang mga taong sumira sa kanya. Kinabukasan, tinawagan niya si Miguel. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya sa telepono. Ang boses ay matatag kahit na parang may kumakalabog sa kanyang dibdib. Makalipas ang isang oras, nasa maliit na coffee shop sila ni Miguel. Nakaupo siya sa harap nito. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. May mga dokumento akong nakuha mula kay Ramon. Panimula niya. Mga ebidensya ng ilegal na transaksyon ng pamilya ni Marco. Pero hindi ko alam kung paano ito gagamitin ng tama. Tumanggo si Miguel. Ang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng suporta. Una, kailangan nating i-verify ang lahat. Pangalawa, kailangan nating tiyakin na protektado ka at si Angel. Hindi ka pwedeng basta nalang sumugod ng walang plano. Alam ko, sabi ni Serafina. Kaya nga kailangan kong makipagkita sa kanila, kay Marco at Elena. Nagulat si Miguel. Sigurado ka ba? Baka mapanganib yun. Kailangan kong makita ang kanilang mga mata, Miguel. Kailangan kong malaman kung may kahit kaunting pagsisisi ba sila. At kailangan kong ipakita sa kanila na hindi na ako ang babaeng pinalayas nila noon. Tiningnan siya ni Miguel ng matagal. Sasamahan kita. Hindi. Kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Kahit na, hindi kita iiwan. Napangiti si Serafina, nakaramdam ng init sa kanyang puso. Salamat.
Kinabukasan, ginawa niya ang hakbang na kinatatakutan niya. Pumunta siya sa opisina ng kumpanya ng pamilya ni Marco, ang lugar na minsan niyang tinawag na magiging bahay niya. Ngunit ngayon ay tila isang kastilyo ng kasinungalingan. Nakaupo siya sa lobby. Ang mga kamay ay basa ng pawis. Nakita niya ang mga empleyadong dumadaan. Ang ilan ay pamilyar sa kanya. Ang iba ay umiiwas ng tingin. Ang iba naman ay nagbulungan. Miss Serafina? Ang sekretarya ay lumapit. Ang boses ay nanginghinig. Sasabihin ko po kay Mr. Marco na nandito kayo. Salamat. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng opisina. At doon, nakatayo si Marco, ang lalaking minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang anak. Mas matanda na siya ng kaunti, may bahid ng pagod sa mukha, ngunit ang mga mata ay pareho pa rin, malamig, nagkalkula. Serafina, sabi niya. Ang boses ay nagulat. Anong ginagawa mo dito? Kailangan kong kausapin ka, at si Elena. Nag-alinlangan si Marco. Nayon, may mga kliyente akong... Nayon, putol niya. Ang boses ay matatag. O dito na lang ako maghihintay hanggang sa magkaroon ka ng oras. Tumingin si Marco sa paligid, tila naiilang sa mga empleyadong nakikinig. Sige, sumama ka sa akin sa conference room. Sinundan niya ito. Ang bawat hakbang ay parang may bigat. Nang makapasok sila sa conference room, nakita niya si Elena na nakaupo sa dulo ng mesa, hawak ang cellphone. Anong ginagawa niya dito? Singhal ni Elena. Ang mga mata ay nagsisilabasan ng put. Kailangan kong kausapin kayong dalawa, sabi ni Serafina, nakaupo sa tapat nila. Tungkol sa negosyo ng pamilya. Nagpalitan ng tingin sina Marco at Elena. Anong pakialam mo sa negosyo namin? Tanong ni Marco. Ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Kumuha si Serafina ng isang folder mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Alam kong may mga transaksyon kayo na hindi legal. Alam kong may mga taong naloko kayo. At alam kong hindi lang ako ang biktima. Namutla si Marco. Saan mo nakuha yan? Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Ang mahalaga ay nasa akin na ito. At kung hindi kayo makikipagtulungan sa akin, ilalabas ko ito sa publiko. Tumawa si Elena, ngunit ang tawa ay peke. Ano ka, bida-bida? Wala kang ebidensya. Talaga? Binuksan ni Serafina ang folder at inilabas ang ilang dokumento. Ito ang mga bank statements. Ito ang mga kontrata. At ito, ipinakita niya ang isang papel na may pirma ni Marco. Ang pirma mo sa isang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ngunit hindi na deklara sa BIR. Nanlaki ang mata ni Marco. Saan mo nakuha yan? Sabihin ko na lang na may mga taong pagod na sa inyong panloloko. May mga taong gustong magsalita pero natatakot. Ako na ang magsasalita para sa kanila. Tumayo si Elena. Ang mga kamay ay nanginginig. Wala kang karapatan. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Tama ka. Hindi na ako bahagi ng pamilyang ito. Kaya naman wala akong pakialam kung masira kayo. Tumayo rin si Serafina. Ang mga mata ay direktang nakatingin kay Elena. Alam mo, Elena, minsan iniisip ko kung masaya ka ba. Kinuha mo ang lalaking, hindi mo naman talaga pagmamay-ari. Itinapon mo ako sa sarili kong bahay, pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kasabwat ka sa mga krimen ng pamilyang ito. Anong nakuha mo? Pera? Luho? O isang buhay na puno ng takot? Natahimik si Elena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Serafina ang isang kislap ng kahinaan sa mga mata nito. Gusto kong makipagkasundo sa inyo. Patuloy ni Serafina. Gusto kong ibigay ninyo ang lahat ng dokumento na magpapatunay sa mga katiwalian ng pamilya. Kung gagawin ninyo ito, hindi ko kayo isasama sa kaso. Pero kung hindi, kinuha niya ang folder at isinara ito. Ilalabas ko ang lahat. Sa mga otoridad, sa mga mamamahayag,
sa lahat ng taong gustong malaman ang katotohanan. Nagkatinginan sina Marco at Elena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Serafina ang takot sa kanilang mga mata. "Bigyan mo kami ng oras," sabi ni Marco. Ang boses ay halos pabulong. "Meron kayong 1 linggo." Tumalikod si Serafina at lumabas ng conference room. Nang makalabas siya ng opisina, nakita niya si Miguel na naghihintay sa labas, nakaupo sa isang bench. "Kumusta?" tanong nito. Ang mga mata ay nag-aalala. Napabuntong hininga si Serafina. "Ginawa ko na. Ngayon, kailangan nating tiyakin na hindi nila maitatago ang mga ebidensya." "Paano natin gagawin yon?" "Kailangan natin ng mas maraming dokumento. Kailangan nating hanapin ang mga taong naapektuhan ng kanilang mga katiwalian at kailangan nating maging handa sa anumang gawin nila." Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang mag-imbestiga. Tinulungan siya ni Miguel na i-verify ang mga dokumento. Nakipag-usap siya sa mga dating empleyado ng kumpanya ni Marco, sa mga supplier na hindi nabayaran, sa mga kliyenteng naloko. Sa gabi, kapag natutulog na si Angel, umupo si Serafina sa kanyang kusina. Nag-aaral ng mga dokumento, naghahanap ng mga butas sa depensa ng pamilya ni Marco. Isang gabi, habang hawak niya ang isang kontrata, napansin niya ang isang bagay. Isang lagda, isang pangalan. Isang pangalan na hindi niya inaasahang makikita. "Don Rafael?" Tiningnan niya ng mabuti ang dokumento. May transaksyon ang pamilya ni Marco na may kinalaman sa kumpanya ni Don Rafael. Ngunit hindi ito mukhang legal. May mga bayad na hindi na deklara. May mga pabor na ibinigay. "Bakit hindi ko ito napansin noon?" bulong niya. Kinaumagahan, tinawagan niya si Don Rafael. "Kailangan kitang makausap," sabi niya. Ang boses ay seryoso. Makalipas ang 1 oras, nasa opisina siya ni Don Rafael. Inilapag niya ang dokumento sa mesa. "Alam mo ba ang tungkol dito?" tanong niya. Tiningnan ni Don Rafael ang papel, ang mga mata ay nanlalaki. "Saan mo nakuha ito?" "Mula sa mga dokumento na ibinigay sa akin. Mga dokumento na nagpapatunay ng mga katiwalian ng pamilya ni Marco." Natahimik si Don Rafael. "Serafina, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo." "Anong totoo?" "Ang kumpanya ng pamilya ni Marco ay may utang sa akin. Malaking utang. Noong nagsisimula pa lang ang negosyo nila, umutang sila sa akin. At bilang kapalit, may mga transaksyon silang ginawa na hindi ko nais na pag-usapan." "Kaya alam mo ang tungkol sa kanilang mga katiwalian?" "Alam ko ang ilan, ngunit hindi ko alam ang lahat. At hindi ko inaasahan na makikita mo ang dokumentong ito." Tumingin si Serafina kay Don Rafael. Ang mga mata ay naghahanap ng sagot. "Kaya hindi mo ako tinulungan noon nang pinalayas ako ni Marco?" Napabuntong hininga si Don Rafael. "Serafina, nais kong tulungan ka. Ngunit may mga bagay na hindi ko kayang gawin. May mga relasyon na kailangan kong protektahan. Ngunit na yon," tumingin siya sa dokumento. "Ngayon na nasa iyo na ang mga ito, handa akong tumulong." "Paano?" "Meron akong mga dokumento na magpapatunay sa mga katiwalian ng pamilya ni Marco. Mga dokumento na hindi nila alam na hawak ko. Ibibigay ko sa iyo." Nagulat si Serafina. "Bakit mo ito gagawin?" "Dahil kailangan mong malaman ang katotohanan. At dahil..." Nangumiti si Don Rafael, ang mga mata ay may bahid ng lungkot. "Dahil nakikita ko sa iyo ang aking sarili noon. Isang taong pinagtaksilan, ngunit hindi sumuko. Isang taong karapat-dapat sa hustisya." Makalipas ang 2 araw, natanggap ni Serafina ang mga dokumento mula kay Don Rafael. Habang binabasa niya ang mga ito, mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa laki ng mga katiwalian ng pamilya ni Marco. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pagpapalayas sa kanya. Ito ay tungkol sa mga taong nawalan ng trabaho, sa mga supplier na hindi nabayaran, sa mga negosyong nasira
dahil sa kasakiman ng pamilya ni Marco. Sa gabi, habang hawak niya ang mga dokumento, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi sakit, ngunit isang tahimik na determinasyon. Hindi na ako takot, bulong niya, nakatingin sa larawan ni Angel. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-iisa. At hindi na ako madadapa. Kinabukasan, tinawagan niya si Miguel. May mga dokumento na ako, sabi niya. Mga dokumento na maglalantad sa lahat. Ganyan ba? Ang boses ni Miguel ay may halong gulat at tuwa. Saan mo nakuha? Mula kay Don Rafael. May mga dokumento siya na hindi alam ng pamilya ni Marco. Serafina, ito na ang pagkakataon natin. Kailangan nating maging maingat. Kailangan nating tiyakin na hindi nila maagaw ang mga ito. Alam ko, kaya kailangan nating gumawa ng plano. Na yon. Umupo sila sa kusina ni Serafina, nagplano ng mga susunod na hakbang. Tiningnan nila ang bawat dokumento, bawat ebidensya, bawat posibleng depensa ng pamilya ni Marco. Kailangan nating tiyakin na ang lahat ng ito ay mailalabas sa tamang paraan, sabi ni Miguel. Kailangan nating protektahan ka at si Angel. At kailangan nating tiyakin na hindi nila mababaliktad ang mga ebidensya. Kaya ako ito, sabi ni Serafina, ang boses ay matatag. Dahil hindi na ako ang babaeng pinalayas nila noon, ako na ang babaeng maglalantad sa kanilang mga kasinungalingan. Tiningnan siya ni Miguel, ang mga mata ay puno ng paghanga. Alam mo, Serafina, isa kang inspirasyon. Napanghiti si Serafina. Salamat. Ngunit, hindi ko ito kayang gawin nang wala ka. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Nandito ako. Sa gabing iyon, habang hawak niya ang mga dokumento, nakaramdam si Serafina ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Kapayapaan. Hindi dahil natapos na ang laban. Ngunit dahil alam niyang nasa tamang landas na siya, tumingin siya sa bintana, sa mga bituin na nagniningning sa kalangitan. Para sa iyo, Angel, bulong niya. Para sa lahat ng mga biktima. Para sa hustisya. At sa sandaling iyon, alam niyang handa na siya. Handa nang harapin ang anumang darating. Handa nang ilantad ang katotohanan. Handa nang manindigan para sa kanyang sarili at para sa lahat ng taong sinakta ng pamilya ni Marco. Ang umaga ng paglalahad ay dumating na may kasamang tahimik na hangin. Nakatayo si Serafina sa harap ng salamin, hawak ang folder ng mga dokumento. Hindi na siya ang babaeng pinalaya sa sariling bahay noong gabing iyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ngayon ay may titig na bakal at pusong hindi na natatakot. Kumatok si Miguel sa pinto, dala ang briefcase niyang puno ng legal na papeles. Handa ka na ba? Tanong niya. At sa kanyang mga mata ay nakita ni Serafina ang suportang hindi niya inasam noong panahong mag-isa siya. Tumango siya, hinigpitan ng hawak sa folder. Para sa lahat ng sinaktan nila, handa na ako. Pumunta sila sa press conference na inorganisa ni Miguel sa isang mid-sized na bulwagan sa Maynila. Hindi ito en grande, ngunit sapat upang puntahan ng mga pangunahing media outlet. Ang kwarto ay puno ng mga mamamahayag, kamera, at mga tao mula sa komunidad na nakarinig ng kanyang kwento. Sa likod ng entablado, nakita ni Serafina ang ilang mukha. Mga dating empleyado ng pamilya Villanueva na naagrabyado, mga negosyanteng naapi ng pamilya ni Marco, at mga ordinaryong taong naapektuhan ng mga maling transaksyon. Huminga siya ng malalim bago humakbang sa entablado. Ang staff spotlight ay bumagsak sa kanya, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng taon ng pananahimik. Magandang umaga sa inyong lahat, simula niya. Ang boses ay matatag, kahit paikli ang kanyang hininga. Ako si Serafina Villanueva. Nakikilala ako ng marami bilang dating asawa ni Marco Villanueva, anak ng may-ari ng Villanueva Corporation. Ngunit ngayon,
Hindi ako dito para sa aking dating pangalan. Tumingin siya sa mga dokumento sa kanyang kamay. Ramdam ang bigat ng bawat pahina. Nandito ako upang ilantad ang mga taon ng pandaraya, pagnanakaw, at pang-aabuso na ginawa ng pamilyang Villanueva sa kanilang mga empleyado, kasosyo sa negosyo, at sa mga taong nagtiwala sa kanila. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa silid. Nagpalitan ng tingin ang mga mamamahayag. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Meron akong mga dokumento, kontrata at ebidensya ng mga ilegal na transaksyon na isinagawa ng Villanueva Corporation sa nakalipas na 10 taon. Kasama na rito ang mga pekeng financial statement, pagmamanipula ng mga bids, at paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Binuksan niya ang folder at itinaas ang isang kopya para makita ng lahat. Ang lahat ng ito ay napatunayan at sinuri ng isang independenteng auditor. Handa kong harapin ang sinumang magtangkang itanggi ito. Mabilis na nagtatanong ang mga reporter, ngunit kinontrol ni Miguel ang daloy sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pangunahing punto. Pagkatapos ng formal na presentasyon, kinuha ni Serafina ang mikropono muli. Alam kong marami ang nag-iisip na ito ay isang personal na paghihigante. Hindi ko ito itatanggi. Nasaktan ako, niloko, at pinalayas ako ng pamilyang ito sa aking tahanan habang bagong panganak pa lamang ako. Ngunit hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa mga empleyadong hindi nabayaran ng kanilang sahod, sa mga supplier na iniwan na walang bayad, sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan dahil sa kasakiman ng iilang tao. Tumigil siya. Ramdam ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya ito pinayagang bumagsak. Ginagawa ko ito para sa hustisya. Para sa aking anak na hindi ko nais na lumaki sa mundong pinapaboran ang mga magnanakaw at para sa lahat ng biktima ng kanilang kasakiman. Nang matapos ang press conference, lumabas siya sa bulwagan at sinalubong ng mga taong naghihintay. Isang matandang babae ang humawak sa kanyang kamay, namumugto ang mga mata. Salamat anak. 3 taon akong hindi nabayaran ng Villanueva Corporation. Akala ko hindi na makakamit ang hustisya. Yumakap si Serafina sa kanya, at sa sandaling yon, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang laban ay naging laban ng lahat. Sa loob ng ilang araw, kumalat ang balita. Ang mga dokumento ay naging pangunahing headline sa lahat ng pahayagan at telebisyon. Ang Villanueva Corporation ay naharap sa mga korte at ang pamilya ni Marco ay nasa ilalim ng matinding pagsisiyasat. Isang hapon, habang naghahanda si Serafina ng tanghalian para kay Lola Rosa at Baby Angel, tumunog ang kanyang telepono. Si Miguel. Serafina, kailangan mong malaman. Si Marco at Elena, nagkagulo sila. Naghiwalay na sila. Tumigil siya sa paghihiwa ng gulay. Ang kutsilyo ay nanatili sa ere. Paano? Sinisi ni Marco si Elena sa lahat. Sinisi ni Elena si Marco. Inakusahan nila ang isa't isa sa harap ng mga investigador. Ang relasyon nila ay sira na. Hindi na nila matiis ang isa't isa. Naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi kagalakan, hindi kasiyahan, ngunit isang tahimik na pagtanggap. Ang 2 taong sumira sa kanyang pamilya ay nawasak ang kanilang sarili. Hindi na kailangan pang gumante. Okay, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Salamat sa pag-update, Miguel. Ikaw ba okay ka lang? May pag-aalala sa kanyang boses. Mas okay ako kaysa dati. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko malaya na ako. Ilang araw pagkatapos nito, nagsimula ang formal na pagdinig sa korte. Nakaupo si Serafina sa harapan, kasama si Miguel sa kanyang tabi. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Marco at Elena, magkahiwalay,
Halos hindi nagkikita ang mga mata. Ang kanyang dating asawa ay mukhang pagod, mas matanda kaysa sa edad niya. Hindi na siya ang mapagmataas na lalaking nagpalayas sa kanya. Nang magsalita si Serafina sa harap ng hukom, hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang sariling sakit. Sa halip, binanggit niya ang mga pangalan ng mga empleyadong na agrabyado, ang mga supplier na nalugi, ang mga pamilyang nawalan ng kabuhayan. Ang kanyang boses ay matatag, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa pagtatapos ng pagdinig, lumapit si Marco sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Serafina ang pagsisisi o maaring takot lamang sa kanyang mga mata. Sera, hindi ko alam na ganito kalalim ang sakit na nagawa ko. Kung alam ko lang, itinigil mo na ang karapatan mong tawagin akong Sera nung pinalayas mo ako kasama ang anak natin sa gitna ng bagyo. Putol niya. Ang boses ay malamig, ngunit hindi mapait. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Kailangan mong harapin ang mga kasalanan mo sa batas. Tumingin siya sa kanya ng diretso sa mata. At sana, sa pagharap mo sa mga ito, matutunan mo ang aral na dapat sana ay natutunan mo noon pa man. Tumalikod siya at lumakad palayo, kasama si Miguel. Hindi na niya lumingon pa. Nang lumabas sila ng korte, sinalubong sila ng mga taong nagtipon sa labas. Mga empleyado, mga miyembro ng komunidad, mga taong nakarinig ng kanyang kwento at nakaramdam ng inspirasyon. May mga hawak na karatulan ng suporta, may mga bulaklak, may mga yakap. "Serafina! Serafina!" Sigaw ng karamihan. Yumuko siya. Pinigilan ang emosyon. Sa gilid, nakita niya si Lola Rosa na kasama ang yaya ni Baby Angel. Tumakbo siya palapit sa kanyang anak, niyakap ito ng mahigpit. "Narinig mo ba, Angel? Nakamit na natin ang hustisya." Bulong niya sa tainga ng sanggol. "Hindi na tayo matatakot pang muli." Nang gabing yon, sa maliit na apartment na naging kanilang tahanan, nagluto si Serafina ng hapunan para sa mga taong tumulong sa kanya. Sina Lola Rosa, Miguel, at ang ilang mga kaibigang naging pamilya. Ang mesa ay puno ng mga pagkaing may pagmamahal niyang inihanda. Nilagang baka, pritong isda, at ang pansit na laging inihahain tuwing may okasyon. Habang kumakain sila, tumingin si Miguel sa kanya na may ngiting hindi maikubli. "Alam mo, noong una kitang nakilala, akala ko isa kang babaeng sira na ang loob. Ngunit ngayon, nakikita ko ang isang babaeng hindi kayang sirain ng kahit sino." Napanghiti siya, nahihiya. "Hindi ko ito nagawa mag-isa. Kung hindi dahil sa iyo at kay Lola Rosa at sa lahat ng taong naniwala sa akin." "Hindi," putol ni Lola Rosa. "Ikaw ang gumawa nito, anak. Kami lamang ang nagbigay ng ilaw. Ikaw ang lumakad sa dilim." Natahimik ang mesa. Naramdaman ni Serafina ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa lahat ng mga taon ng paghihirap, ng pagtataksil, ng pag-iisa, sa wakas, nandito siya. Sa isang mesa na puno ng mga taong nagmamahal sa kanya, sa isang buhay na kanyang itinayo mula sa wala. Pagkatapos ng hapunan, tumulong si Miguel sa paghuhugas ng mga pinggan habang inaalagaan ni Lola Rosa si Baby Angel. Nakatayo sila sa tabi ng lababo. Ang mga kamay ay minsang nagkatama sa isa't isa habang naglilipat ng mga plato. "Serafina," sabi ni Miguel, ang boses ay mas tahimik kaysa karaniwan. "Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo. Ngunit nais kong malaman mo na handa akong maghintay. Handa akong samahan ka sa anumang bilis na nais mong tahakin." Tumingin siya sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang taos-pusong pag-aalala, ang pagtanggap, ang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. "Miguel," hindi niya alam kung paano sasabihin ang lahat ng nasa puso niya. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kamay.
Salamat. Hindi lamang sa lahat ng ginawa mo para sa akin, kundi sa pagtitiwala mo sa akin. Sa pagtingin mo sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang biktima. Hindi kita nakikita bilang biktima, Serafina. Nakikita kita bilang isang mandirigma. At handa akong lumaban sa tabi mo kung papayag ka. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Papayag ako. Hindi pa ako handa para sa mga grand gestures o mga pangako ng habang buhay. Ngunit handa akong subukan. Handa akong buksan ang aking puso muli. Naang gabi niyon, pagkatapos matulog si Baby Angel, Umupo si Serafina sa balkonahe ng apartment. Ang hangin ay malamig, ang mga bituin ay maliwanag. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa. Pinagmamasdan ang tahimik na kalye. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 taon, hindi siya nagising sa takot. Hindi siya gumising sa sakit ng pagtataksil. Hindi siya gumising sa bigat ng pag-iisa. Bumukas ang pinto sa likuran niya. Si Miguel, may dalang kumot. Malamig. Baka kailanganin mo ito. Iniabot niya ito sa kanya at tinanggap niya ito ng may ngiti. Umupo siya sa tabi niya, hindi masyadong malapit, hindi masyadong malayo. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Ang hinaharap, sagot niya. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot dito. Tumingin siya sa mga bituin, ang puso ay magaan. Ang laban ay hindi pa ganap natapos. May mga pagdinig pa, may mga apela, may mga araw ng paghihintay. ngunit sa sandaling yon, alam niyang kahit anong dumating, kakayanin niya. Dahil hindi na siya ang babaeng pinalaya sa sariling bahay. Siya na si Serafina, ang babaeng bumangon mula sa pagkawasak. Ang ina na lumaban para sa kanyang anak. Ang babaeng natutong magtiwala muli. At sa tabi niya, sa tahimik na gabing yon, naramdaman niya ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi bilang pagtatapos ng kanyang sakit, kundi bilang simula ng kanyang kapayapaan. Ang unang liwanag ng umaga ay sumilay sa bintana ng maliit na apartment na tinitirhan nila ni Baby Angel. Hindi na ito ang dating silid na puno ng alaala ng kahapon. Ngayon, ito na ang sagisag ng kanyang bagong simula. Sa mesa sa kusina, nakalatag ang mga papel ng kanyang negosyo, ang Serafina's Kitchen. Ang pangalan na ngayon ay kilala na hindi lamang sa kanilang baryo, kundi maging sa mga karatig lungsod. Hinawakan niya ang isang liham mula sa isang food magazine na humihiling ng interview. Nakangiti siyang inilapag ito bago nilingon ang kanyang anak na natutulog pa sa kuna. Sa murang edad, si Baby Angel ay hindi pa nauunawaan ang lawak ng pinagdaanan ng kanyang ina. Ngunit balang araw, kapag siya ay lumaki, sasabihin niya ang kwento ng pagbangon. Hindi bilang isang kwento ng paghihigante, kundi bilang patunay na ang isang babae ay kayang tumayo kahit na siya ay pinabayaan. Magandang umaga, Serafina. Lumingon siya. Nasa pintuan si Miguel, may dalang kape at puting papel sa kabilang kamay. Sa loob ng ilang buwan, ang presensya niya ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kasama. Isang taong nanatili sa kanyang tabi kahit na wala ng laban na dapat ipaglaban. Magandang umaga rin, sagot niya, tinatanggap ang kape. Maaga kayata ngayon. May dala akong balita. Umupo siya sa harap niya, bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ang Villanueva Corporation, na-finalize na ang kaso. Ang pamilya ni Marco ay haharap sa korte para sa katiwalian. Hindi na nila maipagpapatuloy ang kanilang negosyo. Natahimik si Serafina. Inaasahan niya ang araw na ito, ang hustisya na kanyang hinintay. Ngunit sa halip na isang matinding emosyon, ang naramdaman niya ay isang tahimik na kaluwagan. Ang bigat na dala niya sa loob ng mga taon ay nagsimula ng mawala, hindi biglaan, kundi unti-unti, tulad ng hamog na sumisingaw sa umaga.
Paano mo nalaman? Tanong niya. Tinawagan ako ng korte kaninang madaling araw. Gusto nilang ipaalam sa'yo na ang iyong testimonya ay naging mahalaga. Napansin niya ang pagkakapikit ng kanyang mga mata at inilapag ang kanyang kamay sa kanya. Tapos na, Serafina. Nakamit mo ang hustisya. Hindi siya umiyak. Hindi na siya umiyak. Sa halip, tumango siya at hinawakan ang kamay ni Miguel. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko ginawa para sa iyo. Ginawa ko ito para sa hustisya at para sa batang iyon. Tumingin siya kay Baby Angel. Dahil kapag lumaki siya, dapat niyang malaman na ang kaning ina ay isang babaeng lumaban, hindi sumuko. Napangiti si Serafina. Kumain ka na ba? Magluluto ako ng almusal. Hihintayin kita. Sa kusina, habang nagluluto siya ng sinangag at itlog, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya nagluluto para lamang mabuhay. Nagluluto siya upang magbahagi ng kasiyahan. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay nanginginig sa takot, ay matatag na ngayon sa bawat hiwa at halo. Ang kanyang puso, na minsan ay puno ng pait, ay bukas na muli sa pag-asa. Serafina, tawag ni Miguel mula sa sala. May bisita ka. Inayos niya ang kanyang sarili at lumabas. Sa pintuan ay naroon si Lola Rosa. May dalang basket ng mga gulay mula sa kanyang harden. At kasunod si Don Rafael. May dalang isang bote ng alak. Lola Rosa! Don Rafael! Lumapit siya upang salubungin sila. Bakit hindi ninyo ako pinabayaan? Hindi naman dapat kayo nag-abala? Nag-abala? Tumawa si Lola Rosa. Ang kanyang boses ay mainit tulad ng isang lola sa sariling apo. Anak, ang pagpunta sa bahay ng isang taong minamahal ay hindi abala at ang pagdiriwang ng tagumpay ng isang anak na parang sariling apo. Yan ay isang pribilehiyo. Nagkatinginan sila ni Don Rafael at numiti ang matanda. Ang aking alok ay nakatayo pa rin, Serafina. Ang espasyo sa aking restaurant ay sa iyo. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kasosyo. Ang Serafina's Kitchen ay maaaring magkaroon ng isang permanenteng tahanan. Napatigil si Serafina. Ang alok na ito, ang pagkakataong palawakin ang kanyang negosyo, ay isang bagay na minsan lamang niyang pinangarap nung siya ay natutulog sa sahig ng kanyang dating bahay. Ngunit ngayon, narito ito sa harap niya, hindi bilang isang panaginip, kundi bilang isang realidad. Don Rafael, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginghinig. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng iyong ginagawa, sagot niya. Sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang isang babae, kahit na gaano pa kabigat ang dala niya, ay kayang magtagumpay. Umupo silang lahat sa mesa. Habang kumakain sila ng kanyang luto, naramdaman ni Serafina ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang mga taong ito, na minsan ay mga estranjero, ay naging kanyang pamilya. Ang kanilang suporta ay hindi isang utang na loob na dapat bayaran, kundi isang regalo na dapat pahalagahan. Serafina, tawag ni Lola Rosa habang naghuhugas ng pinggan. May sasabihin ako sa iyo. Ano yun, Lola? Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay may luhang ngunit nakangiti. Noon gabing yon, noong unang gabing dinala kita dito, alam kong may espesyal sa iyo. Hindi dahil sa iyong talento, kundi dahil sa iyong puso. Hindi ka sumuko, kahit na may dahilan ka naman upang gawin ito. Hinawakan niya ang kamay ni Serafina. Ngayon, nakikita ko na ang iyong puso ay hindi lamang nakabawi. Ito ay lumago. At yon, anak, ay ang pinakamagandang tagumpay. Napayakap si Serafina sa matanda. Sa mga bisig ni Lola Rosa, naramdaman niya ang init ng isang ina.
Ang init na hindi niya naranasan mula sa kanyang sariling ina na pumanaw noong siya ay bata pa. Salamat, Lola. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi mo kailangang malaman, sagot niya, hinahaplos ang kanyang buhok. Dahil nandito ako, at nandito ako palagi. Nang gabing yon, pagkatapos ng hapunan at tawanan, umupo si Serafina sa balkonahe habang natutulog si Baby Angel sa kanyang silid. Sa kanyang kandungan ay ang liham mula sa food magazine, at sa kanyang isip ay ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang gabing pinalaya siya ni Marco. Ang ulan, ang takot, ang kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang pagtulog sa sahig ng kanyang maliit na kwarto, ang pagbibilang ng bawat sentimo, ang pagtatanong kung karapat-dapat pa ba siyang mabuhay. Ngunit ngayon, nakaupo siya sa isang balkonahe ng kanyang sariling tahanan, kasama ang kanyang anak na ligtas, at ang kanyang negosyo na yumayabong. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Miguel, lumabas sa balkonahe. Ang nakaraan? Sagot niya. At kung gaano kalayo na ang narating ko. Umupo siya sa tabi niya. Minsan, kapag tumitingin ako sa iyo, hindi ako makapaniwala na ikaw ang babaeng nakilala ko sa korte noong unang araw. Ang babaeng yon ay may takot sa kanyang mga mata. Ngunit ang babaeng ito, tumingin siya sa kanya, ay may liwanag. Napanghiti si Serafina. Salamat sa pananatili, Miguel. Salamat sa hindi pag-alis. Hindi ako aalis, Serafina. Hindi ako aalis. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Hindi bilang isang desperadong kapit, kundi bilang isang pagpili. Isang pagpili na magtiwala muli, na magmahal muli, na magsimula muli. Kinabukasan, dinalaw niya ang kanyang lumang bahay, ang bahay na minsan ay tinitirhan niya kasama si Marco. Nakatayo ito roon, tahimik at walang laman. Ang mga bintana ay nakasara. Hindi na ito ang kanyang tahanan. Hindi na ito kailanman magiging. Ngunit sa halip na sakit, naramdaman niya ang isang mapayapang pagtanggap. Paalam, Marco, bulong niya. Ang kanyang boses ay dala ng hangin. Hindi kita hinahanap ng pagkakataong ito. Hindi na kita kailangan. Lumingon siya at naglakad palayo. Sa kanyang likuran, ang bahay ay nanatili roon. Isang alaala, isang aral, isang bahagi ng kanyang kwento. Ngunit ang kanyang hinaharap ay nasa harap niya, hindi sa likuran. Makalipas ang ilang linggo, ang Serafina's Kitchen ay nagkaroon ng opisyal na pagbubukas sa bagong lokasyon. Puno ang restaurant, mga customer, mga mamamahayag, mga kaibigan. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Lola Rosa na nakaupo sa isang sulok. May luha sa kanyang mga mata. Nakita niya si Don Rafael na nakikipag-usap sa mga negosyante. Ipinagmamalaki ang kanyang protege. Nakita niya si Miguel, nakatayo sa likuran, nakangiti. At nakita niya si Baby Angel, hawak ng isang yaya, nakatingin sa kanya na may mga matang puno ng pagkamangha. Ang aking anak, bulong niya sa kanyang sarili. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Nang magsalita siya sa harap ng mga tao, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko inaasahan na mararating ko ang araw na ito. Noong ako ay pinalaya sa aking tahanan, walang-wala ako. Ngunit natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Ito ay nasusukat sa mga taong nananatili sa iyong tabi, sa pag-asa na hindi mo hinayaan na mamatay, at sa lakas na natuklasan mo sa iyong sarili. Tumingin siya kay Lola Rosa, kay Don Rafael, kay Miguel. Sa lahat ng tumulong sa akin, hindi ko kayo malilimutan. Ang inyong kabutihan ay hindi nawala. Ito ay nabuhay sa bawat pagkain na aking niluluto, sa bawat ngiti na aking ibinabahagi, sa bawat buhay na aking nahawakan.
Pumalakpak ang mga tao. Sa likuran, nakita niya si Lola Rosa na pinupunasan ang kanyang mga mata. Nang matapos ang pagdiriwang, umupo si Serafina sa isang tahimik na sulok ng restaurant. Hawak si Baby Angel. Sa kanyang mga bisig, ang kanyang anak ay natutulog ng mapayapa. Ang kanyang maliit na dibdib ay umaangat baba sa bawat hininga. Alam mo ba, baby? Bulong niya. May mga araw na hindi ko alam kung kakayanin ko. Ngunit kapag nakikita kita, alam kong kaya ko. Ikaw ang aking lakas. May kumatok sa pintuan. Lumingon siya. Sina Lola Rosa at Don Rafael, kasama si Miguel. Serafina, sabi ni Lola Rosa, may gusto kaming ipakita sa'yo. Dinala nila siya sa labas, sa likuran ng restaurant. Sa isang maliit na espasyo, may nakatanim na isang puno ng mangga. Bata pa, ngunit may mga dahon na. Ang punong ito, sabi ni Don Rafael, ay itinanim namin bilang simbolo ng iyong pagbangon. Kapag ito ay lumaki at namunga, ito ay magiging paalala na ang iyong mga ugat ay malalim at ang iyong mga sanga ay aabot sa langit. Napaluha si Serafina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi ng sakit, kundi ng pasasalamat. Paano ko kayo mapapasalamatan? Sa pamamagitan ng pamumuhay, sagot ni Lola Rosa. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na ang isang babaeng bumangon ay mas maganda kaysa sa isang babaeng hindi nahulog. Nang gabing yun, bumalik siya sa kanyang apartment kasama si Baby Angel. Habang inilalagay niya ang kanyang anak sa kuna, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang kapayapaan. Hindi ang kapayapaang dala ng paghihigante, kundi ang kapayapaang dala ng pagtanggap. Ang kapayapaang dala ng pag-unawa na ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagtataksil. Nagsimula ito sa pagbangon. Umupo siya sa kanyang balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Sa kanyang isip, naalala niya ang lahat. Ang sakot, ang takot, ang pagdududa. Ngunit naalala rin niya ang lahat ng kabutihan. Ang tulong ni Lola Rosa, ang gabay ni Don Rafael, ang pagmamahal ni Miguel, ang ngiti ng kanyang anak. Tapos na, bulong niya sa hangin. Tapos na ang laban. Ngunit alam niyan hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Ang simula ng isang buhay na kanyang itinayo. Hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang simula ng isang kwento na siya ang may akda. Sa umaga, nagising siya sa liwanag na sumisilay sa kanyang bintana. Hindi na ito ang madilim na umaga ng kanyang nakaraan. Ito ay isang maliwanag na umaga, puno ng pangako. Binuksan niya ang bintana at lumanghap ng sariwang hangin. Sa kusina, nagsimula siyang magluto. Hindi para sa negosyo, kundi para sa kanyang sarili. Ang amoy ng kape at toasted bread ay pumuno sa apartment. Narinig niya ang pag-iyak ni Baby Angel mula sa kanyang silid at numiti siya. Magandang umaga, anak, sabi niya. Kinuha ang sanggol mula sa kuna. Bagong araw na naman. Habang hawak ang kanyang anak, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat na. Ang kalangitan ay malinaw. Sa di kalayuan, nakita niya ang bubong ng kanyang restaurant, ang kanyang tagumpay, ang kanyang pagbangon. Kaya natin ito, bulong niya kay Baby Angel. Kaya natin ang lahat. At sa sandaling iyon, alam niyang totoo ito. Ang kanyang kwento ay hindi isang kwento ng paghihigante. Ito ay isang kwento ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay hindi isang trahedya. Ito ay isang tagumpay. At habang nakatayo siya sa liwanag ng bagong umaga, kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, naramdaman ni Serafina ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang dala ng pag-alam na siya ay buo, siya ay malaya, at siya ay minamahal. Kaya, ganun pala talaga ang takbo ng buhay. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng unos.
May mga gabing akala mo hindi nasisikat ang araw. May mga taong akala mo mananatili na, biglang maglalaho. Pero nariyan din ang mga kamay na hindi mo inaasahan. Ang mga pusong handang mag-abot ng tulong sa gitna ng dilim. Mula sa isang babaeng pinalaya sa sariling tahanan, hawak ang kanyang sanggol sa gitna ng bagyo. Ngayon, nakatayo siya sa sarili niyang liwanag. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagbangon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal para sa kanyang anak, para sa kanyang sarili, para sa bagong buhay na kanyang pinili. Ang kwento ni Serafina ay hindi lamang kwento ng isang babaeng naloko. Ito ay kwento ng isang inang hindi sumuko. Kwento ng isang babaeng natutong lumakad muli, kahit duguan ang mga tuhod. At higit sa lahat, kwento ng pagpapatawad, hindi para sa mga nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Kasi gano'n naman talaga, 'di ba? Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa bilang ng mga restaurant na naitayo. Ito'y nasusukat sa kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi, sa kakayahang ngumiti ng totoo, at sa kakayahang yakapin ang sarili mong kwento, kasama ang lahat ng sakit, lahat ng tagumpay, lahat ng aral. Kaya't sa bawat isa sa inyo na nakikinig, sana ay maalala ninyo ang kwentong ito, na kahit gaano pa kadilim ang iyong gabi, may umaga na naghihintay. Kahit gaano pa kabigat ang dala mong pasanin, may mga kamay na handang tumulong. At kahit gaano pa kadurog ang iyong puso, may pag-ibig na darating. Hindi para ayusin ka, kundi para samahan ka sa iyong pagbangon. Dahil tulad ni Serafina, ikaw rin ay may kakayahang bumangon. Ikaw rin ay may kakayahang magsimula muli. At higit sa lahat, ikaw rin ay karapat-dapat sa kapayapaan. Hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa pagsama sa paglalakbay ni Serafina, ni Baby Angel, at ng lahat ng mga taong nagpatunay na sa mundong ito may kabutihang nananatili. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share sa mga kaibigan ninyo na kailangang marinig ang mensaheng ito. At kung may kwento kayong nais ipabasa o iparinig sa amin, i-comment lang ninyo sa ibaba. Hanggang sa muli. At tandaan, sa bawat pagkatapos, may bagong simula. Ingat palagi at huwag kalimutang ngumiti. Dahil karapat-dapat ka sa ligaya. Paalam!